Bakit kailangan muna nga bang i-deworm ang mga aso at pusa bago sila pabakunahan? Hi Fair Parents, this is Doc Chelo, and today pag-uusapan natin ang pagde-deworm sa inyong mga aso. Usapan din po natin sa video na to ang isa sa mga basic na hakbang or step sa wellness ng mga dogs and cats pero madalas nalilimutan. Yun yung pagde-deworm bago ang pagbabakuna. So madalas akala ng iba diretso bakuna na okay lang yan. Pero alam niyo ba na maaaring mapahamak ang inyong mga aso at maaaring mabaliwala ang bakuna ng inyong mga dog kung sila ay may bulate at bakunahan. Sagutin po natin, kailan nga ba dapat dinideworm ang mga aso at pusa? Ang pagpupurga po sa mga aso at pusa ay nagsisimula sa edad na 2 weeks old. Ang aga, di ba? 2 weeks old pa lang, dapat dinideworm na natin sila. Kahit nga ba mahalagang dinideworm ang inyong mga aso at pusa? Bulate po kasi sa mga tiyan ng inyong mga aso at pusa, madalas nagkakos po ito ng maraming problema tulad na lang ng panghihina, no? Yung immunity nila bumabagsak din, kaya naman po yung pagbabakuna ng may bulate ay hindi maganda dahil hindi nagiging maganda ang response ng animal towards the vaccine. So ang resulta, nasasayang lamang ang bakunang binibigay. At bukod doon, ang bulate po sa tiyan ng inyong mga aso, nagkukos po ito ng poor growth or stunted growth, anemia, diarrhea, vomiting, at malnutrition. Kaya naman, delikado sila. So, tuwing kailan nga ba dapat natin pinupurga ang inyong mga aso? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, it starts at 2 weeks old, inuulit siya every 2 weeks, 2, 4, 6 hanggang 8 weeks or 2 buwan. Pero bakit nga ba ganon? Dinideworm po natin sila ng paulit-ulit dahil maaari pong may mga naiiwang itlog at nag-grow pa ito into further na mga bulate na maaaring ma-miss out kapag hindi po natin sila ginawa ng ganitong programa. Question din, bakit ang aga naman po na pinapa-deworm ang aso 2 weeks pa lang, no? Dahil po ang bulate po nila ay maaaring makuha nila sa kanilang mga nanay kahit nasa loob pa lang sila ng tiyan. Kaya naman ang full growth po ng isang bulate into adulthood ay 2 linggo lang. Kaya naman in 2 weeks time maaaring may adult worm na ang mga tutang bagong panganak, kaya naman dapat doon pa lang dinideworm na sila at yun din po ang dahilan kung bakit ang interval po natin ay 2 linggo. And after naman po ng mga series ng pagpupurga natin, sila naman po ay na-update for deworming every 3 to 6 months. Pero bakit may 3 at may 6 months? Every 3 months po natin purgahin ang inyong mga aso kapag po sila ay madalas na lumalabas, naglalaro sa damuhan at exposed sa mga kalupaan. And every 6 months naman po doon sa mga aso na indoors lamang at hindi madalas na lumalabas. Pero bakit ganun kadalas, no? Every 3 to 6 months, ikaw, ang tagal mo nang hindi nag-deworm, di ba? Ito yung sagot yan. Mga aso po kasi, hindi sila nagsusuot ng mga footwears. Wala naman silang sapatos, tsinelas, di tulad natin mga tao. Kaya naman ang exposure natin sa bulate is napakabihira dahil pag tayo lumalabas, madalas may footwear tayo. Sila wala. Ngayon, alam mo na, mahalaga na pa-deworm mo na ang inyong mga aso bago man lang sila makareceive ng unang bakuna nila. Dahil most vets, kasama na po ako doon, ay hindi po magbibigay ng mga bakuna unless hindi po namin nakikita na may initial deworming na ang inyong mga aso. Tandaan, palagi kong sinasabi, prevention is always better than cure. Kaya kung gusto mong protektahan ng inyong aso at pusa, go back to the basics. Start with deworming. So paano? Sana may natutunan ka. If you like this content, consider following me and share this to other fur parents para pati ikaw nakabless din ang iba. Marami pa tayong mga upcoming videos for healthcare sa inyong mga fur babies. Kaya naman, see you on my next vlog. Bye!